Legal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para i-turn over sa ICC sa The Hague, Netherlands ay marami ngayon ang nagtataka kung may kaugnayan nga ba ang ICC sa mga makakaliwang grupo dito sa Pilipinas. Alamin natin sa report ni Carlo de la Peña. Ang ICC po was a creation of non-government organizations, mainly mga leftist, socialist-oriented, and communist sympathizers na nakabase sa Europe. Naniniwala ang dating kadre na si Jeffrey K. Erexelis na hindi lang dahil sa politika ang motibo ng iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kundi ang nasabing ahensya ay mayroon ding ugnayan sa mga makakaliwang grupo. The ICC is a political instrument. It is not an objective court. So therefore, ang kanyang simpatya ay papunta sa mga kaliwa. Isa sa naging patunay ni Celis ay ang abogadang si Attorney Cristina Conte na ayon pa kay Celis, si Attorney Cristina Conte po ay hindi ordinaryong abogada. Abogada po siya ng Communist Party of the Philippines at ang kanyang operation ay para ipagtanggol ang NPA at ang NDF. At ang kanyang grupo ay pinapangalanan na NUPL, National Union of Patakas Lawyers. Kasi tagapagpatakas ng NPA ang grupong ito. Created by CPP purposely. Sa dinami-daming lawyers na matitino, magagaling at matatalino kumpara sa kanya, but siya ang pinili ng ICC as legal counsel of the ICC in the Philippines. Kasi recommended siya ng Central Committee International Department ng Communist Party na nakabase sa the Utrecht, Netherlands. Kaya naman ni Celis, hindi lang ang Marcos at Romualdez ang nakinabang sa iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. The biggest winner dito po sa isang napakalaking pagtataksil at pakikipagkonsabahan ay ang CPP, NPA, NDF. That is the reason nationwide sila ay kumikilos at nagpapalakpak para magparada sa pagbubunyi sa nangyaring pagkadukot at iligal na pagkakadetine kay Pangulong Duterte. Matatandaan kumalas ang bansang Pilipinas sa International Criminal Court o ICC noong 2019. Ilang beses din sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi siya makikipagtulungan sa nasabing ahensya sa anumang investigasyong nais nitong isagawa sa bansa, lalo na kaugnay sa War on Drugs campaign ni dating Pangulong Duterte sa panahon ng kanyang panunungkulan. Mula nung nangyari sa dating Pangulong Duterte yon, wala na silang parang yung buo na sila yung magkakasama. At iniiwasan na nila ngayon ang parte ng Mindanao at ilang lugar sa Bisaya. Kasi lalo na nga po, pagka-identified nila na baluarte ng mga Duterte, hindi makapagkampanya itong grupo ng alyansa ng Bagong Pilipinas. Kilala mo ba yung dalawa pa na in the coming days, baka... Kasi ito hindi pa naman direktang nagsasabi. Pero medyo may pahiwatig lang. Ito, maintindihan mo kung bakit Sino yan? Una, Senador Pia Cayetano. Maintindihan mo. Maintindihan mo kasi kapatid niya si Alan. Yung Alan Cayetano naman. Supporter. So, understandable. Kinakanta-kanta ko pa naman yun. Alin? Yung Pia Cayetano. Hindi mo pwedeng Dante Marcoleta. Palitan mo na yan. Hindi ba yung tono ngayon Palitan mo. Ay, nako. Sino pa yung isa? Magagalit si Kong Dante dyan Bakit siya na kinakanta mo? Hindi, naalala ko lang naman. Ano kinakanta? May LSS yung lasong syndrome. Ang kinakanta ko kasi, pambansang simang kampante kay Dante. Ayun dapat. Number 38 sa balota. Ayoko na nung Pia kayo tanong. Dante na. Ganun ba? Sino pa yung isa? Yung pangalawa. Isa pa lang nabanggit mo Baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Dapat malaman at mapanood ng taong bayan at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng bayarang media. Mukhang sadyang isa-isa nang naglaglagan na tila kumalas at naglalabasan na magsalita ang mga nasa Senado at ang ilang personalidad para ilantad ang katotohanan laban sa kasinungalingan. At sadyang hindi na talaga mapipigilan pa, lalabas na talaga ang buong katotohanan.
katotohanan na siyang hahatol at mananaig sa mga kabulastugan at kasinungalingan na tila kinasasangkutan di umano ng gobyernong Agba. Matapos ang di umano'y iligal na pag-aresto sa dating Pangulo na si Rodrigo Duterte para isuko sa dayuhang hukuman at dalhin sa ICC sa The Hague, Netherlands, di umano'y mga kandidato ni Marcos Jr. Isa-isa nang nagkalasan sa pagkasenador sa kanilang alyansang Bagong Pilipinas. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, isa-isa na di umanong nagkalasan ang mga kandidato ni Marcos Jr. sa pagkasenador sa kanilang alyansang Bagong Pilipinas. Ito'y matapos ang pagtraidor di umano ni Marcos Jr. kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte nang ito'y kanilang sapilitang ipaaresto at pinadala sa The Hague, Netherlands para mahatulan sa dayuhang hukuman sa International Criminal Court o ICC. Ayon pa nga sa balita ay mukhang takot na di umano ang karamihan sa mga kandidato ni Marcos Jr. na madamay sa galit ng taong bayan. Kaya naman kanya-kanya na sila di umanong nagkalasan sa partido ni Marcos Jr. Kung ating matatandaan, nauna nang umalis sa Bagong Pilipinas Alyansa ang mismong kapatid ni Marcos Jr. na si Senadora Amy Marcos matapos nitong tahasang inanunsyo sa publiko pagkalas nito sa partido ng Bagong Pilipinas. Ayon pa sa kumpirmadong balita at pahayag ng Net25 News sa kanilang official Facebook account, inanunsyo ni Senador Amy Marcos ngayong Miyerkules, Marso 26 ang kanilang pagkalas mula sa alyansa para sa Bagong Pilipinas, ang Electoral Alliance ng Administrasyong Marcos, dahil sa hindi pagkakasundo sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kamakailan, pinangunahan ni Senator Marcos ang isang pagdinig sa Senado kaugnay ng pag-aresto at paglilipat kay Duterte sa International Criminal Court sa The Netherlands. Ayon sa Senadora, ilalabas niya ang kanyang paunang natuklasang impormasyon sa lalong madaling panahon. Unquote, marami din ang ugong-ugong at napabalita din nakakalas di umano ang Senadora na si Pia Cayetano na kilalang taga-suporta ng mga Duterte, lalo na ang kapatid nitong si Senador Alan Peter Cayetano na una nang kinalampag ang gobyernong Agba kaugnay sa di umano'y iligal na pag-aresto ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bali-balita rin na ang susunod di umano nakakalas ay si Camille Villar na kilalang maka-Duterte ang pamilya, at kung maging independent raw ito ay wala aniyang magiging problema dahil may mga makinarya ang pamilyang Villar at kayang ipanalo ang kanyang kandidatura kahit hindi na umasa kay Marcos Jr. na di umano'y puro kamalasan lang raw ang hatid sa kanila. Kaya mukhang hindi lang ito pala dyan ang mababawa sa alyansa. Oo. At meron pa bang iba? Pero ang gulo ng sitwasyon, ha? Marami pang gustong kumalas. Di ba, sabi ko nga sa iyo noong nakaraan, meron ngayon mga kumakandidato na bahagi ng alyansa na nagkakanya-kanya na, Kuya Benny. Yun ang impormasyon naman natin, mula nung nangyari sa dating Pangulong Duterte yon, wala na silang parang yung buo na sila yung magkakasama. At iniiwasan na nila ngayon ang parte ng Mindanao at ilang lugar sa Bisaya. Kasi lalo na nga po, pag-identified nila na baluarte ng mga Duterte, hindi makapagkampanya itong grupo ng alyansa ng Bagong Pilipinas. Yes. Kilala mo ba yung dalawa pa na in the coming days, baka... Kasi ito hindi pa naman direktang nagsasabi. Pero medyo may pahiwatig lang. Ito, maintindihan ba kung bakit Sino yan? Una, Senador Pia Cayetano. Oy, maintindihan mo. Yes. Maintindihan mo kasi kapatid niya si Alan. Yung Alan Cayetano naman. Supporter. Supporter. So, understandable. Kinakanta-kanta ko pa naman yun. Alin? Yung Pia Cayetano. Hindi mo pwedeng Dante Marcoleta. Ha? Palitan mo na yan. Hindi ba yung tono ngayon Palitan mo na. Ay, nako. Sino pa yung isa? Magagalit si Kong Dante dyan eh. Bakit siya na kinakanta mo? Hindi, naalala ko lang naman. Ano kinakanta? May LSS lasong syndrome. Ang kinakanta ko kasi, pambansang simang kampante kay Dante. Ayun dapat. Number 38 sa balota.
Ayaw ko na nung piya-piya kayo, Tano. Dante na. Ganun ba? Sino pa yung isa? Yung pangalawa. Isa pa lang nabanggit mo eh. Eto naman. Kasi ito naman, yung mga kapamilya niya, una na nagsabi na parang hindi maganda yung ginawa. Hindi maganda yung ginawa. Okay. Nag-umpisa sa tatay. Tatay. Oh. Asawa. Anak. Oh. Ito, anak din. Oo. Kami- Tatay, nanay, tapos yung anak. Oo. Oh, tapos ngayon, Eto na. anak din. Baka daw, ito pa naman, hindi pa naman official. Ha? Oo, hindi pa naman. Ito yung sinasabi lang ng iba. Kung baga kaya pa kunin sa Cebu de Macho yan. Ito si Congresswoman Camille Villar. Pero ako, knowing Villar, kayang sumolo niyan. Kaya. Sa bagay. Kayang Kaya. sumolo niyan. May ano yan eh. May sariling makinarya na. Yes, saka may resources yan. Kung Totoo yan. pag-uusapan may resources. At saka kung sa tingin ko ay mukhang hindi naman nakakatulong, imbis ay nakakahadlang pa ang alyansa, Malamang baka bumitaw magkalasan talaga. nga yung iba. Hindi, kasi, ako sa tingin ko, baka hindi lang yan. Kasi yung partido ni Camille Villar, tama ba? Nationalista Party? Oo, NP. NP yan eh. Tatlo sila dyan eh. Meron pa? May tatlo yan. Ay, hakatakin na yun. At siyempre, ang inaasahan nila dyan ay ang pamilya Manny Villar at saka Cynthia Villar. Sa funding, ano? Kung ang pag-uusapan ay funding, Oo nga. hindi ko na sasabihin kung sino. Alamin na lang. Kung sino yung Sino NP? sa tatlo ng miyembro dyan ang kapartido nila sa NP rin. Naku po. Yun lang naman ang... sana. Mali tayo. No? Jen, ipinagmalaki pa naman ng Pangulong Bongbong Marcos eh. Na? Doon sa unang-una nilang campaign sortie, ha? Yung sa Ilocos Norte. Sabi niya, tayo lang. Ang partido na nakabuo ng kompleto. 12 tayo. Pwede ba natin ipaalala? Baka sabihin nila... Hindi, kumpleto naman. 11. 11 na lang kompleto. Kompletong 11. Meron ba tayong video nun? Meron, kaya lang mukhang hindi naman inihanda eh. Ganun ba? Pero nakita natin. Pero natatandaan mo yun, di ba? Yung pabulol-bulol pa nga eh, di ba? Sabi ng Pangulo, kami na nakakompleto. Tsaka ito talagang pinili natin yan. Subok yung mga yung tao na yan. Yung kabila niya, kalaban natin eh. Parang mga nautusan na pinabili lang ng suka eh. Doon nagsimula yung napabili lang ng suka. Yes. Yung mga kalaban daw nila. Ganun talaga. Nako. Ang isa sa naaawa ko dyan ngayon, na ipit. Alam mo kung sino? Sino? Senator Francis Tolentino. Oo nga. Di ba? Alam mo na, sa Sentol, kasama sa palatuntunan niya. Wala tayong masamang tinapay. Ngayon, ang statement niya, ang pinakahuling statement nakita kong pinost niya ay mali ang ginawa ng pagkaka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun ang inilabas ng statement ngayon. But of course, huli man, no? At nandoon na kasi ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, still hindi pa rin uhuli kung kikilos yung mga tao at sasabihin ng totoo. No? Especially ito pong ating mga mababatas na tindigan kung ano man yung tama. No? Kasi bihira na ata sa ating lipunan ngayon yung tumatayo sa prinsipyo. Ayun nga. Di ba? So ngayon, unti-unti na, marami kasing sa online lang, ang dami nagsasabi, bakit ngayon lang daw kumilos ang Super Ate? Samantala, nung nandoon sa Villamor, dapat lumabas na. At nagpakitang gilas na. Pero kasi sa tingin ko, doon sa gate na yun, kapag si Super Ate ang nagpumilit pumasok, hindi siya awatin ng mga sundalo at pulis doon. Di ba? At sa huli naman daw, tama yun, Kuya Benny, sa huli naman daw, sa hearing, may dapat nagsampa siya ng kaso sa mga gumawa. Kasi kung may nakikita siyang gumawa ng labag sa batas, may dapat kinasuhan niya bilang chairman ng hindi Senate pa Committee yata on tapos Foreign na bang Relations. hearing? Tapos na? Magpapatawag para uli. Kung meron pa silang maimbitahan. Dyan natin makikita na honest to goodness ba? Kasi meron tayong kilala senador na investigasyon lang eh. Matapos imbestigahan, inimbestigahan na. Yun, naimbestigahan na. Wala nang nangyari. Naimbestigahan na. Investigahan. Alam mo na yun, di ba? So, ano man na nangyari, hindi natin malaman. Nagka-arigluhan o ano, di ba? Hindi natin malaman. Pero naimbestigahan na. Ayun. So, yung pong ganyang mga mambabatas, yan po yung dapat tutukan nating mamamayan. Lagi natin titignan, ano ba yung galaw ng bawat mambabatas natin? Ito po ba'y para sa tao o para lang sa sariling kapakanan? Ayan, opo. Di ba? Ngayon ho, nakita natin na nagsalita na ho ang Super Ate at nakita natin kumikilos. Well, naniniwala po tayo na merong natitira pa sa dibdib ng ating Super Ate na paniniwalang meron ngang mali sa pag-aresto sa ating dating Pangulo. So doon po naman sa mga susunod na makikisakay na lang or totoo naman, nasa taong bayan po yan para ho i-analyze yung bawat aksyon na gagawin nila. Totoo. Yan. Totoo. Nakita ko na yung post ng Senador Francis Tolentino. Sa isang panayam pala ito sa kanya, ang sabi siya, naniniwala siya na ang dating Pangulong Rodrigo Duterte dapat sa Pilipinas
yung dininig. Nilitis. Ayan, tama. Dito dapat sa Pilipinas, nilitis yung kanyang kaso. Sapagkat naninindigan siya na ang ICC ay wala ng jurisdiction sa ating bansa. Kaya dapat dito sa Pilipinas, nilitis ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero may tanong ako. Oo. Kung manindigan ang ICC dito sa ginawa nila, na mali naman, kanino naman tayo magsusumbong? Mukhang ganun na nga nangyayari, Kuya Ben. Ako sa sitwasyong ito, nakikita natin na mukhang paninindigan na ng ICC. Hawak na nila. Maliban na lamang kung mayroong mga petisyon ngayon na pauwiin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung mapagbibigyan nila yon. Hindi yun ang punto. Ang punto ko is, sakaling ang ICC ang nagmalabi sa kanyang kapangyarihan, na wala naman silang, hindi naman nila saklaw ang ating pong bansa, saan tayo magsusumbong? Kay Tulpo. Kay Tulpo. Huli. Na ito ito tinatanong mga nasa online mga netizen. Magsalita nga kayo. Yung mga Tulpo. Anong posisyon nyo dito? Wala. Diba? Makamahirap muna ngayon. Tahimik nga daw sila. Muna sila ngayon sa issue na ito. Kasi si Erwin nasa Alyansa. Yun pa. Di ba? At si Kuya Rapi naman, alam mo naman ng medyo nakikiramdam din ko yan. Yun, ang sitwasyon natin. Kaya ako, safe, pinaka-safe, no talk, no mistakes na dyan. So, usapin na yan. So, wala. Diba? Kung ako isang politiko. Tameme. Tameme Tama yung sinasabi ng mga nasa social media. Tameme. Oo naman. Ako sabihin, aminin ko na, opo, tameme ako sa issue na ako politiko. Ina-analyze ko pa kasi, inaaral ko pa ang sitwasyon. Ayaw ko magpakadalos-dalos dyan. Ay, nako. Buti pa itong mga OFW dyan. Sila kasi mayroon ng stand dito Ingat sila dyan, ano? Ingat yung OFW. Maliliit, yan yung nakapupuwing. Ang sabi ng mga OFW, lalo na dyan sa Europa, teka muna, total, inapi nyo ang aming dating minamahal na Pangulong Digong, hindi muna kami mag-re-remit ng pera. Nako, hindi tatamaan ng ekonomiya natin yan. So, nagbabanta sila ngayon. 1 week lang naman ito. 1 week. So, 1 week na no remittance? Yun ang sinabi. Pero, hindi ko pa naman nakita kung talagang gagawin, di ba? Sa Europa yan, yung OFW sa Europa? Yun lang yung mga napabalita. Okay. At itinanong naman ito sa Palace Press Officer kay Attorney Claire Castro. Ito naman ang kanyang sagot. Pakinggan po natin. Attorney Claire, anong sagot mo doon sa mga OFW na hindi daw na magre-remit? Wait lang daw muna. Sabi na to, wait lang na so na. Wait lang. May kausap pa sa May kausap pa sa cellphone lang. Alam ko meron din atang komento dyan si Senador John Enrile. Kaya na, unahin muna natin itong si para magkaroon ng magandang konteksto. Kasi ito ang una nagsalita si Attorney Claire. Pero yun bang pahayag ng mga OFW, ito yung mga supporters ng dating Pangulong Duterte? Kasi may grupo sila, yung Maisog OFW ata. So yun ang kanilang banta. Pero Kuya Benny, tayo naman ikaw naman may malawak ang kaalaman dito. Kung halimbawa, maraming OFW, isang linggo ang hindi nag-remit, hindi nagpadala sa Pilipinas, ano ang posibleng epekto nito sa ating bansa? Well, of course, yung hihina lalo yung pera natin. Okay, at syempre, yung deposits natin dito, bababa. Tamaan din yung stocks dyan. No? Maraming repercussion yan. No? But, of course, isa sa malaki tatamaan, hindi lang naman yung pamahalaan. Sariling mga pamilya natin dito ay tatamaan. Yung pamilya mismo. So, yan yung magiging hindi siguro magandang solusyon yan. No? Kung akong tatanungin nyo, hindi yan. Kaya dapat siguro mga OFW maghunos dili kayo. Maghunos dili kayo. Hindi lang po ang administrasyon na maapekto niya, kundi ang inyong sariling pamilya. Yes. Pero ilang araw daw ba yung nila? Babala? 1 week. 1 week. Pitong araw lang? Di pagkakinapos kayo mga kababayan, ilapit lang muna kayo sa amin tatlo. Hindi. Yung mga pamilya. Sa ating milyonaryong magsasaka. Di ba? 1 week. Tapos pag nakita, mukhang effective. Sige, 1 week pa. Yun ang masakit na katotohanan. Alam mo ba? Napakatagal naman yan. Nako. Alam ko, kahapon pa yung statement. Pero yun ba yung statement bang yan nag-snowball, ibig sabihin kasi OFW sa Europa yan di ba? Kung makikita mo kasi dyan yung mga OFW, talagang sila yung pagkakaisa. Voluntarily nagpunta. Ang lalayo na pinagmulan. Gano'n na yung magtiis sila ng 1 linggo. Di ba? O kaya, siyempre, sabihin nila, paano yung pamilya yung rito? Hindi man natin alam kung nakapagpadala na nung mga nakaraan, di ba? O kaya, padala na ako ngayon kasi next week hindi na. Nako. Ano ba? Wala pa ba? Tuloy lang daw.
ang sabi naman ni Enrile, eto na tayo. Iwanan na natin si Atty. Claire. Balikan natin sa Atty. Claire. Hindi mahanap eh. Hindi mahanap. Ang sabi naman ng Presidential Legal Counsel, Juan Ponce Enrile, ops, maghunos dili kayo. Ha? Ang pinatutunggalan niya yung mga OFW. Okay. Oo. Ang sabi niya, ang gusto ko kasi yung actual na kung ano sinabi, di ba? Kasi baka magkamali tayo nung ano Direct sinabi. Magiging fake news pa tayo. At maraming nagkakamali dyan, ha? Meron ba tayong boss yata ni JP eh? Walang boses yan. Kasi Wala post ba? lang ito. Post lang ba sinundan? Okay. Ayan, no? This is a humble, unsolicited reminder to our social and political leaders. Whoever advised Filipino OFWs to suspend the remittance of their earnings abroad to the country. Ang sunto ko sino man ang nagpayo sa mga Pilipino na nasa ibayong dagat na suspindihin, hindi mag-remit, hindi magpadala, na kinikita sa Pilipinas ay should think many times about the adverse consequences of that advice to our OFWs. Pag-isipan niyo mabuti yan. As I said before, for every action, there is always a possible counteraction. If such an advice is followed by some OFWs, what will happen? Should Congress, for instance, retaliate and cancel or also suspend the tax privileges of the OFWs that follow the advice? Nako. Para mas mabigat ata yung payo ni Manong Johnny. The OFWs are income tax free on their earnings abroad. They do not pay travel taxes. They do not pay airport fees. They are exempt from documentary stamp taxes on their remittances. And they are also exempt from filing income tax returns. Dyan, ako naman, di ba, kung katarungan ng pag-iisipan mo, doon sa ibang bansa niya, di ba? Totoo. Doon niya pinagpaguran, at ang alam ko, nagpapal din silang tax doon, sisingilin mo ng buwis yung OFW na nasa ibang dagat. Parang unfair naman. Di ba? Unfair naman yan, Manong Enrile. In addition, they have to have passport to be able to work as OFW. Congress granted these privileges to them by laws enacted by it. I earnestly suggest to our OFW to study carefully that advice to them before they get burned by it. Nako. Alam mo, dito sa naging pahayag na ito ng ating kagalang-galang na dating senador, Juan Ponce Enrile, well, I don't think maganda na salubungin natin ng init ng ulo, yung init din ng ulo ng ating mga kababayan, na alam naman natin na nagbabanat ng kanilang buto sa ibayong dagat, pero yan po yung mga homesick. Kung kaya't yung mga nagiging reaksyon ng mga yan ay bunsod yan nung sama ng loob, hirap ng kanilang dinaranas doon sa ibayong dagat para sa kanilang pamilya rito. Hindi ho siguro karapat-dapat na pagbantaan natin sila at sabihin niya mga bagay na yan dahil yan po ay magdudulot lamang ng mas mainit na galit ng ating mga OFWs. Parang yung babala ng OFW, kinontra din niya, no? Ako sana kung sinabi niya to ni Senador, pag-isipan niyo mabuti yan kung ano magiging epekto sa inyo at sa ating bansa. Period. Mas maganda pa sana, no? Pero yung ganyang inano niya, sumaklit ka rin. Yes. 'Di ba? Na para bang iilan na lang ang matalinong tao sa mundong ito. Parang ganun yung dating netong sagot niya. Hindi lang yun, Jen. Sasabihin na rin natin na parang naghahalucinate si Enrile. Ganun ba? Na kaya niyang kontrolado niya ang Senado at ang House of Representatives. Diba? Kinontra siya. Di ba? Oo, kinontra siya. Ayun nga. Kasi yung sinasabi niya na isususpindi yung mga pribilehiyo ng OFW, kailangan niyang pagbotohan ng Senado at ng Kongreso. Baka akala ni Enrile siya pa ang Senate President ngayon. Sino ba ang Senate President ngayon? Senate President Cheese Escudero. Ay, siya ang tanungin natin. May salita ba siya? Nag-comment ba siya? Nag-react siya sa statement Senate ni Manong Johnny? Sabi daw ni Enrile, tanggalan niyo daw ng privileges yung mga OFW na hindi magre-remit. Tax privilege yan, no? Oo. Eto ang sabi ni Enrile ngayon. Okay. Ang sabi ni Enrile, sabi ni Cheese, sagot ni Cheese. ang sabi ni Enrile, sige nga, pakikinggan kita, Cheese Escudero, anong maipapayo mo sa akin? Sige. Okay. Pakinggan natin. Sabi kasi ni Enrile, nga no, hindi na nga pala ako ang Senate President. At saka, Ikaw na pala. At saka, hindi rin ako ang Defense Secretary. Hindi na rin si Marcos Senior Presidente. So hindi na kami, hindi na pala kami nakakontrol ngayon sa Kongreso kung ano sabihin namin, yun ang gagawin. Hindi na rin ako customer. Matanda na nga pala ako ngayon.
Naku, pasensya na't ako malilimutin na Pakinggan natin si Senate President Chis Cordero. Ang sabi po ni Chis, may Yan shot si Chis? Meron. Pinaghandaan ko yan eh. Meron. Pakinggan Hindi natin. sa Korea yan. Ano masasabi mo, Viral na SP naman Chis? yan. Sige. Para sa karapatan po nila yon, pero makakasakit yon hindi lamang sa ating ekonomiya, pero sa maraming pamilyang Pilipino na umaasa sa kanilang mga kamag-anak at mahal sa buhay para sa kanilang pang-araw-araw, lingguan at buwanang gastusin. But that is a peaceful mode of protest na hindi pinagbabawal ng batas. Kanya nga lang, siyempre, makaka-apekto yun sa ekonomiya at personal na mga pangailangan ng marami sa ating kababayan. Ayun. Ito, linaw, no? Ano ba sabi? Peaceful protest. Oh. Di ba? Kung baga, karapatan yan. Isang uri ng pagpapahayag. Bagay. At saka hindi siya sumang-ayon dun sa mga suggestion ni Enrile. Pero nandoon pa rin yung warning niya. Makaka-apekto man yan sa ekonomiya, maapektuhan din pamilya niyo. Tama. Di ba? Ako, kuya, kung sinabi ni Manong Johnny doon sa punto na yon, ang problema siya mismo ay nagkontrababala sa mga OFWs. Parang doon naman ata tayo may disgusto. Nabanggit ba ito mga dahilan kung bakit hindi pwede yung sinasabi ni Enrile? Dun sa, Ano mo sabi? sabi kasi ni Escudero, hindi ito maaaring gawin ng Senado ng mag-isa. Hindi na sabi. Anong paliwanag? Sige, tuloy At mo yan. kailangang desisyon ito ng buong Kongreso. So, kailangan Yes. din ng House. Ito pa, hindi rin nila maaaring gawin ang hakbang na ito habang recess. naka-recess. Oo nga naman, di ba? Oho. At ikatlo, ay hindi niya ipapayong ito ay gawin. Yun. So, walang kwenta pala yung So, hindi nasuportahan. Ay, tsaka, malayo mangyayari. Ako naman naniniwala, alam ni Manong Johnny din yung sinabi niya. Nananakot lang. Oo, medyo... Ay, baka nakalimutan na niya na wala ng Marcelo dyan. Ayun na nga. Kasi noong Marcelo, pwedeng manakot. At saka ngayon sa social media, ang dali na po. Kasi alamatan ni Manong Johnny, baka magta-type. Hindi, pero online siya. Online Facebook nag-post. At yun na nga mga kababayan,